Paano kung sa laki ng yaman ni Atong Ang, nagawa niyang umalis ng bansa gamit ang isang submarine? O paano kung gumamit siya ng private airplane o helicopter para makalabas ng hindi napapansin? Lalong naging usap-usapan ito dahil may mga kwento tungkol kay Chavit Singson, isa ring bilyonaryo na umano'y nagpagawa rin ng sarili niyang maliit na submarine. Kung nagawa ni Chavit yon, may mga nagtatanong kung posible rin bang magawa ito ni Atong Ang dahil pareho silang may kakayahang pinansyal o mga bilyonaryo. Ang mga tanong na ito ay patuloy na lumulutang sa mga oras na nagpapatuloy ang paghahanap ng mga autoridad sa kanya. Or in short mga kapuponge, may mga bagay si Chavit na kayang gawin rin ni Atong Ang dahil pareho silang bilyonaryo in different businesses nga lang. Anyway, si Atong Ang ay naging sentro ng pambansang atensyon matapos maglabas ng mga utos ang ilang korte para sa kanyang pag-aresto. Ang mga kautosang ito ay inilabas ng mga regional trial court sa Laguna at Batangas kaugnay ng kaso ng pagkawala ng ilang individual na may koneksyon sa sabong. Ayon sa mga dokumento ng korte, nakita ang sapat na batayan upang hilingin ang kanyang pagharap kasama ang 17 iba pa. Sinubukan ng National Bureau of Investigation at ng Philippine National Police na ihatid ang mga legal na dokumento sa iba't ibang ari-ariang iniuugnay kay Ang. Kabilang dito ang isang beach house sa San Antonio, Zambales, kung saan pinayagan ang mga autoridad na makapasok ngunit hindi nila natagpuan si Atong Ang. Sinuri rin ang kanyang mga kilalang tirahan sa Pasig City, Batangas at Laguna, ngunit wala ring naging resulta ang mga operasyong ito. Ayon sa ilang opisyal, may indikasyon na handa si Ang sa posibilidad ng paglabas ng mga kautusan mula sa korte. Dahil sa lawak ng kanyang mga koneksyon at pag-aari sa iba't ibang lugar, naging masalimuot ang pagsubaybay sa kanyang kinaroroonan. Gayunman, patuloy ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya upang mapalawak ang saklaw ng paghahanap. Sa kabila ng mga espekulasyon, iginiit ng mga opisyal ng pamahalaan na naniniwala silang nasa loob pa rin ng bansa si Ang. Ayon sa Department of Justice, wala umanong record na siya ay lumabas ng Pilipinas at patuloy na sinusuri ang mga impormasyong natatanggap mula sa publiko hinggil sa posibleng lokasyon niya. Upang mapabilis ang proseso, nag-alok ang Department of the Interior and Local Government ng gantimpalang 10 milyong piso para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa kinaroroonan ni Ang. Nakipag-ugnayan din ang mga autoridad sa International Criminal Police Organization upang maglabas ng alerto sakaling subukan niyang lumabas ng bansa sa ibang paraan. Sa 18 individual na kasama sa mga kautusan ng korte, lahat ay nasa kustudiya na ng mga autoridad maliban kay Ang. Umaasa ang mga investigador na ang impormasyong magmumula sa mga taong ito, kasama ang mga tip mula sa publiko, ay makatutulong upang tuluyang matunton ang kanyang kinaroroonan. Ang usapin ay nag-ugat sa serye ng mga pagkawala ng mga sabungero na nagsimula noong 2021. Muling nabuhay ang investigasyon matapos may isang individual na lumantad noong 2025 at nagsabing may nalalaman siya tungkol sa mga pangyayari. Si Ang sa pamamagitan ng kanyang mga representatives ay mariing itinanggi ang anumang maling gawain. Sa mga oras na nagpapatuloy ang masusing operasyon, nananawagan ang pamahalaan sa publiko na makipagtulungan at magbahagi ng tamang impormasyon. Para sa mga opisyal, mahalagang manaig ang proseso ng batas at maipakita na ang sistema ay gumagana para sa lahat, anuman ang estado sa buhay. Paano kung si Atong Ang ay nagtatago gamit ang isang lihim na lagusan sa ilalim ng isa sa kanyang mga bahay? Alam naman ng marami na siya ay maraming ari-arian sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, mula sa mga lupain sa Batangas hanggang sa mga bahay sa Metro Manila. Posible kaya na ang mga lihim na lugar na ito ang dahilan kung bakit hindi pa rin siya natatagpuan? O tahimik na ba siyang nakalabas ng bansa sa mga oras na mas pinaiigting ang paghahanap sa kanya? Nagpatuloy ang mga autoridad sa pag-usad ng isang mahalagang legal na proseso kaugnay sa pagkawala ng ilang sabungero. Kahit wala pa sa kustudiya si Atong ang negosyanteng itinuturing na pangunahing personalidad sa kaso. Ayon sa mga taga-usig, hindi mapipigilan ang pagdinig ng mga kaso at magpapatuloy ang proseso laban sa iba pang mga taong nasa kustudiya na ng pamahalaan. Ang Department of Justice ay naghain ng mga seryosong reklamo, kabilang ang enforced disappearance at iba pang kaugnay na usapin sa mga korte sa ilang lalawigan. Dahil dito, naglabas ang mga hukom sa Laguna at Batangas ng higit sa isang arrest warrant laban kay Ang at sa kanyang mga kasamang akusado. Ang mga kasong ito ay nakaugnay sa matagal ng investigasyon tungkol sa mga taong bigla na lamang nawala. Sa kabila ng mga arrest warrant,
hindi pa rin matagumpay ang mga autoridad sa pagkuha kay Ang. Ilang beses nang pinuntahan ng mga investigador ang kanyang mga kilalang tirahan sa Mandaluyong City, Pasig, Lipa City at Laguna, ngunit wala silang nadatnan sa alinmang lugar. Dahil dito, naglabas ng paalala ang Philippine National Police at iba pang ahensya na maaaring managot ang sino mang tutulong o magtatago sa kanya. Nagpatupad din ang pamahalaan ng mga karagdagang hakbang upang makatulong sa paghahanap kay Ang. Inilunsad ang isang hotline upang tumanggap ng mga impormasyon mula sa publiko. Bukod dito, nagalok ang Department of the Interior and Local Government ng 10 milyong piso bilang pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng kapani-paniwalang impormasyon na hahantong sa kanyang pagkakadakip. May iba't ibang pananaw kung nasaan na si Atong Ang sa kasalukuyan. Ayon sa isang pangunahing testigo, naniniwala siyang maaaring wala na sa bansa ang negosyante dahil sa lawak ng kanyang koneksyon at kakayahang pinansyal. Kung sakaling narito pa rin siya sa Pilipinas, sinabi ng testigo na posibleng nagtatago siya sa isa sa kanyang mga ari-arian o nananatili sa piling ng mga taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Tinitingnan din ng mga investigador ang posibilidad ng tulong mula sa ibang bansa. Humiling ang Criminal Investigation and Detection Group ng isang international alert sa pamamagitan ng International Criminal Police Organization upang mabigyang alam ang ibang mga bansa sakaling subukan ni Ang na bumiyahe palabas ng Pilipinas. Samantala, iginiit ng mga legal na kinatawan ni Ang na maaga pa umano ang mga hakbang na isinagawa ng pamahalaan. Ayon sa kanila, nararapat lamang na mabigyan si Ang ng sapat na pagkakataon upang ipagtanggol ang sarili at maipaliwanag ang kanyang panig sa tamang proseso ng batas. Patuloy naman ang panawagan ng mga pamilya ng mga nawawalang individual at ng ilang grupo para sa malinaw at mabilis na pag-usad ng mga kaso. Sinabi ng ilang mambabatas na kanilang babantayan ang mga susunod na pangyayari upang matiyak na ang proseso ay magiging fair at nakabatay sa ebidensya. Anyway, mga kapopong, iginiit ng mga autoridad na wala silang gagawing paghinto sa pagdinig ng mga kaso laban sa mga akusadong nasa kustodiya na. Patuloy rin ang kanilang pagsisikap upang matagpuan si Atong Ang at maiharap siya sa korte. Nanatiling open ang mga tanong tungkol sa mga lihim na lagusan, posibleng taguan o pagbiyahe palabas ng bansa habang naghihintay ang publiko ng mga bagong detalye sa masusing sinusubaybayang kasong ito. Marami ang nagtatanong, umalis na ba ng bansa si Charlie Atong Ang gamit ang pribadong eroplano o helicopter, isang bagay na kaya niyang gawin dahil sa kanyang yaman? Ayon sa mga autoridad, mahigpit na minomonitor ang mga paliparan at iba pang exit points upang alamin ang posibilidad na ito. Gayunman, batay sa mga record at patuloy na pagsusuri, wala pang ebidensyang nagpapakitang umalis siya ng Pilipinas at pinaniniwalaang nasa loob pa rin siya ng bansa sa gitna ng patuloy na paghahanap ng mga tagapagpatupad ng batas. Si Atong Ang ay naging sentro ng isang malawakang manhunt matapos maglabas ng warrant ang isang korte sa Santa Cruz, Laguna laban sa kanya at 17 iba pa kaugnay ng pagkawala ng isang grupo ng mga sabongero. Well, ang mga akusasyon ay may kinalaman sa umano'y sa pilitang pagkuha sa kanila na mga kasong itinuturing na mabigat ng mga autoridad. Sa ngayon, lahat ng 17 akusado maliban kay Ang ay nasa kustodiya na ng mga autoridad. Kabilang sa mga ito ang ilang dating miyembro ng law enforcement at mga sibilyan. Sa kabila nito, nananatiling hindi pa rin nahahanap si Ang kahit pa pinaigting na ang operasyon para maihatid sa kanya ang kautusan ng korte. Sinuyod na ng mga pulis ang ilang ari-ariang iniuugnay sa kanya sa Pasig City, Mandaluyong, Laguna at Batangas, subalit wala pa rin siyang bakas sa mga lugar na ito. Naglabas ng paalala ang Philippine National Police sa publiko, lalo na sa pamilya, kaibigan at mga kakilala sa negosyo ni Ang na huwag magbigay ng kanlungan, tulong o maling impormasyon na maaaring makasagabal sa patuloy na operasyon. Sinabi ng acting PNP chief na ang sinumang mapapatunayang tumutulong kay Atong ay maaaring managot sa ilalim ng batas. Ayon sa mga opisyal, inaasahang maaaring gamitin ni Ang kanyang malawak na koneksyon at pinansyal na kakayahan upang umiwas sa autoridad. Binigyang diin ng PNP na mas mainam umanong gamitin ang mga ito upang ihanda ang sarili para sa isang maayos na pagharap sa proseso ng korte. Nagbabala rin ang mga autoridad laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon na maaaring magpabagal o magligaw sa paghahanap. Upang mas mapalakas ang operasyon, pinalawak ng mga tracking at intelligence units ang pagbabantay sa mga backdoor exits
sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layunin nitong pigilan ang anumang tangkang pag-alis gamit ang hindi opisyal na mga ruta. Nakipag-ugnayan na rin ang mga autoridad sa International Criminal Police Organization sakaling subukang tumawid ng hangganan siang ng walang pahintulot. Bilang insentibo sa mga makapagbibigay ng kapani-paniwalang impormasyon, inanunsyo ng Department of the Interior and Local Government ang 10 milyong pisong pabuya para sa mga tip na magre-resulta sa kanyang pagkakadakip. Tiniyak ng pamahalaan na poprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga magbibigay ng impormasyon. Sa panig naman ng depensa, iginiit ng legal team ni Ang na may mga isyong legal sa pag-issue ng warrant. Ayon sa kanyang abogado, may mga proseso umanong hindi lubusang nasunod at may mga ebidensyang dapat pang masusing suriin. Plano nilang magbigay ng mga mosyon upang questionin ang kautusan at gamitin ang lahat ng legal na opsyon na pinahihintulutan ng batas. Sa mga oras na nagpapatuloy ang paghahanap, sinabi ng National Bureau of Investigation na mayroon silang mga lead ukol sa huling posibleng kinaroroonan ni Ang sa loob ng bansa. Ang mga impormasyong ito ay ginagamit sa koordinasyon ng lokal na pulisya upang matiyak na siya ay matagpuan at may harap sa korte upang sagutin ang mga paratang na iniuugnay sa kanya. Isang regional trial court sa Santa Cruz, Laguna ang nagsagawa ng isang mahalagang aksyon sa isa sa mga pinakamasusing sinusubaybayang legal na usapin sa bansa matapos maglabas ng arrest order laban sa negosyanteng si Atong Ang at 17 iba pang individual. Ang kautusan ng korte ay may kaugnayan sa mga reklamong isinampa kaugnay ng matagal ng investigasyon sa pagkawala ng ilang mga mahilig sa sabong na sa loob ng maraming taon ay nanatiling walang malinaw na kasagutan. Ayon sa korte, ang mga paratang ay tumutukoy sa seryosong uri ng unlawful restraint at mga kaugnay na aksyon at malinaw na nakasaad sa dokumento na hindi pinapayagan ang pansamantalang kalayaan sa kasong ito. Ang arrest order ay inilabas matapos suriin ng korte ang mga record na inihain ng Department of Justice, na nauna nang nagsabi na may sapat na batayan upang isulong ang formal na mga kaso. Napagpasyahan ng mga prosecutor na ang mga ebidensyang ibinigay, kabilang ang mga sinumpaang salaysay at mga magkakatugmang pahayag, ay umabot sa kinakailangang pamantayan upang magpatuloy ang usapin sa korte. Ang mga kasong ito ay inihain sa mga hukuman sa Laguna at Batangas noong huling bahagi ng nakaraang taon matapos ang mahabang panahon ng pagsusuri ng mga opisyal ng hustisya. Ang pinagmulan ng usapin ay nag-ugat sa sunod-sunod na pagkawala na naitala mula 2021 hanggang 2022. Sa panahong iyon, dosi-dosenang mga individual na may kaugnayan sa aktibidad ng sabong ang iniulat na hindi na nakauwi matapos umalis para sa mga nakatakdang gawain sa iba't ibang lalawigan. Ayon sa mga pamilya, ang kanilang mga kaanak ay umalis para sa mga laban o pagpupulong ngunit hindi na muling nakita. Dahil sa paulit-ulit na mga ulat, nagsagawa ng magkakaugnay na investigasyon ang mga ahensya ng gobyerno at ang Department of Justice. Mas lalo pang umigting ang atensyon ng publiko nang lumantad ang isang lalaking kinilalang si Julie Dondon Patidongan bilang isang whistleblower. Sa mga pahayag na ibinigay niya sa mga autoridad, inilarawan niya ang umano'y organisadong pagkilos sa likod ng mga pagkawala at tinukoy ang ilang individual na sinasabi niyang sangkot. Ang kanyang testimonya ay naging mahalagang bahagi ng mga dokumentong sinuri ng mga prosecutor. Bagamat iginiit ng mga opisyal na ang kanyang mga pahayag ay kailangang beripikahin, kinilala rin nila na ang kanyang kooperasyon ay nakatulong upang umusad ang investigasyon matapos ang mahabang panahon ng limitadong progreso. Si Atong Ang, na kilalang personalidad sa industriya ng sabong, ay paulit-ulit na itinanggi ang mga paratang. Sa pamamagitan ng mga pahayag sa publiko at ng kanyang mga abogado, iginiit niyang wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero. Inilarawan niya ang mga aligasyon bilang gawa-gawa lamang at iginiit na siya ay hindi makatarungang nadadamay. Noong nakaraang taon, naghain siya ng mga counter-complaint laban kina Patidongan at isa pang individual na inaakusahan niya ng tangkang pamimilit kapalit ng malaking halaga ng pera upang bawiin ang mga paratang. Ayon sa kanyang kampo, ang mga akusasyon laban sa kanya ay bahagi ng isang plano upang sirain ang kanyang pangalan at kabuhayan. Sa kabila ng mga pagtanggi, sinabi ng mga prosecutor na ang kanilang resolusyon ay nakabatay sa mas malawak na pagsusuri ng ebidensya at hindi lamang sa iisang testimonya. Sa kanilang desisyon, sinabi nila na mayroong maraming pahayag at mga pangyayari na, sa kanilang pananaw, ay nagpapakita ng magkakaugnay na mga aksyon ng unlawful confinement
na humantong sa hindi na maibabalik na pinsala sa mga nawawalang individual. Kasama sa mga isinampang kaso ang ilang bilang ng serious illegal detention at unlawful restraint na may mabibigat na resulta. Bukod kay Ang, kabilang sa mga inirereklamo ang ilang sibilyan at mga miyembro ng law enforcement na ayon sa mga autoridad ay nagpapakita ng masalimuot na ugnayan at hindi lamang hiwa-hiwalay na insidente. Ang Regional Trial Court, matapos suriin ang mga impormasyong iniharap, ay naglabas ng arrest order ng walang rekomendasyon para sa pansamantalang kalayaan. Ayon sa mga legal na eksperto, ang ganitong desisyon ay nagpapahiwatig ng pananaw ng korte sa bigat ng mga paratang at sa mga parusang kaakibat nito sa ilalim ng umiiral na mga batas. Nilinaw ng mga opisyal ng korte na ang paglalabas ng arrest order ay hindi nangangahulugan ng pagkakasala, kundi isang aksyon upang matiyak na haharap sa paglilitis ang mga inaakusahan. Sa mga oras na lumabas ang balita tungkol sa kautusan, nagkaroon ng kalituhan kung agad na naisakatuparan ang mga arrest order. Sinabi ng Department of Justice na sa panahong iyon, wala pa silang natatanggap na kumpirmasyon na naisagawa na ang mga kautusan. Ipinaliwanag nila na ang mga dokumento ng korte ay kailangan munang maipadala sa mga unit ng law enforcement na may tungkuling magsagawa ng mga ito, at ang proseso ay maaaring tumagal depende sa koordinasyon at lokasyon. Para sa mga pamilya ng nawawalang sabungero, ang aksyon ng korte ay nagdulot ng halo-halong damdamin ng ginhawa at panibagong pag-aalala. Marami sa kanila ang gumugol ng maraming taon sa paghahanap ng kasagutan, pagdalo sa mga pagdinig at pakikipag-ugnayan sa mga investigador sa pag-asang magkaroon ng linaw sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Sinabi ng ilang kaanak na ang arrest order ay kanilang tinitingnan bilang senyales na ang sistema ng hustisya ay unti-unti nang tumutugon sa kanilang mga hinaing, kahit pabatid nilang mahaba pa ang tatahaking proseso. Nagbigay rin ng kanilang pananaw ang ilang grupo at mga tagamasid sa larangan ng batas. Ayon sa kanila, ipinapakita ng kasong ito ang mga hamon sa pagsasakdal ng mga kilalang personalidad at ng mga umano'y organisadong grupo. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng due process, kapwa para sa mga naghahanap ng pananagutan at para sa mga inaakusahan na may karapatang ipagtanggol ang kanilang sarili. Idinagdag pa ng mga tagamasid na ang magiging resulta ng kasong ito ay maaaring magsilbing batayan sa kung paano hahawakan ang mga kahalintulad na investigasyon sa hinaharap.